Good evening. Purihin ng Diyos sa buhay po natin. Sa bawat isa mga kapatid, maraming salamat sa muling pagkakataong binigay sa atin para muli tayong magpahayag ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng programang Radyo Kristiyano, ang ating online radio station. So, ako po muli ay naatasan para magbahagi ng mga salita ng Diyos ni ang kaibigan nating pastor, si Pastor Joel Magbanwa sa pagkakataong ito. Ang aking pong topic ay helping each other. So, let's start. As we live in this kind of society where most of the people is focusing on their own needs, helping is very rare to see. Selfishness is almost all around because people conceive in their heart the famous saying, mind your own business. So, this is a sadly speaking, mga kapatid, na tayo nabubuhay sa syudad na ito, na maraming mga tao ay nakafocus sa kani-kaniyang mga pangangailangan. At ang salitang pagtulong ay napakabihira na nating makita dahil ang pagiging makasarili ay laganap sa ating pong kapagligiran dahil meron nga ang kasabihan na you have to mind your own business. So, para sa marami, helping others became an option, not a priority. Yun yung nakakalungkot. At meron pang mas worse dito. Kaya yung iba, natatakot po silang tumulong because they don't want to get involved in the lives of others. Kaya marahil, ayaw nilang tumulong. At yung pinaka-worst, ayaw nilang tumulong dahil ayaw nilang madamay or sisihin sa bandang huli sa mga nangyari. So alam nyo, itong topic na ito, napaka-importante nating malaman bilang mananampalataya dahil bilang mga Kristiyano, tayo po ay inaatasan ng ating Diyos na tumulong sa atin pong kapwa. So may mga nag-quote po, i-quote ko po yung isang sinabi ng isang tao, sabi po ni Ralph Emerson, the purpose of life is not to be happy, but it is to be useful. So yun yung maganda, no? Ang purpose daw ng buhay, hindi lang para maging masaya, kundi para maging tumulong sa ating kapwa. So, akala natin pag masaya na tayo, that's all. No. Hindi po. Kailangan nating tumulong at kailangan nating makipagtulungan. In fact, sabi pa nung isa, si Gordon Hinckley, the best antidote I know for worry is work. The best cure for weariness is challenge, or is the challenge of helping someone who is even more tired. Ito, maganda po ito. Ang mabisang gamot daw para sa pag-aalala ay gumawa ka. At ang mabisang gamot sa kapaguran, you have to challenge yung sarili mo sa ibang tao sa pamamagitan ng pagtulong. Di ba? Akala natin tayo na yung sukdulan na papagod, pero hindi pa pala. May mga tao pang mas hirap pa sa atin. So, ang makakagamot daw sa ating mga kapaguran kapag tayo po ay tumulong. In fact, maraming mga quotation na mababasa po natin yan. Pero bilang mga Kristiyano, we will go on to the Bible, mga kapatid, dahil mismo ang Lord kailangan na maintindihan natin ng kanyang mga salita na ito'y kalooban ng ating Panginoon. As a Christian, helping others is God's will, God's command, and we have to obey on that. So, we have to understand the importance of giving and helping others. We have to give our time, we have to give our effort, we have to give sometimes our money, and sometimes our energy. So, yan yung nire-require sa atin ng Lord. And in Deuteronomy chapter 15 verse 11, it was God's command to the people of Israelites. There will always be poor people in the land. Therefore, I command you to be open-handed toward your fellow Israelites who are poor and needy in your land. So, it was an instruction and command of the Lord our God na sa panahon nila, may mga mahihirap sa inyo, kayong mga may kaya, kayong mga nasa kakayanan, tulungan nyo sila. We don't know kung bakit naghirap ang mga taong ito. Might be, baka patay na yung magulang o wala talagang trabaho na masaka na lupa. Pero sabi ng Lord sa inyo na merong kakayanan, tumulong kayo. At merong parallel message yan sa Galatians chapter 6 verse 10. Sabi doon, as we have therefore opportunity, let us do good to all men, especially unto those who belongs to the household of faith or household of God. So just imagine, pag may pagkakataon tayo, kasi ang pagtulong, opportunity po yun eh.
ang pag-help natin sa kapwa natin, privilege yun, opportunity yun. Hindi lahat ng pagkakataon o panahon, mabibigyan tayo ng ganitong pagkakataon. So, might as well, kapag may mga oportunidad tayong dadating sa pagtulong, wag po nating i-atras yung ating mga kamay. Sabi nga ng Proverbs chapter 3 verse 27, do not withhold good from those to whom it is due when it is in your power to act. So pag nandun na sa kamay mo, nandun na yung kapangyarihan para gawin ang pagtulong, wag mo nang i-atras, wag mo nang pigilan, wag mo nang ipagpabukas. Pag may nangangailangan, sabi ng Biblia, as Christians and God's will, na tumulong po tayo at magtulungan po tayo. See, hindi lang po yun na kalooban ng Lord, kundi tayo bilang mananampalataya, nagiging tagumpay sa atin ito, hindi lang sa tinulungan natin. Remember the time of Moses, when they fight against the Amalekites in chapter 17 of the book of Hebrew, sila Joshua, in the book of Exodus rather, sila Joshua, natatalo na po sila nung bumababa yung kamay ni Moses. But then, si Aaron tsaka si Hur, tinulungan nila si Moses para magtagumpay o iangat yung kamay, at sila Joshua, nagtagumpay po sila. So nakita nyo po yung chain reaction sa pagtulong ni Aaron. Hindi lang sila Moses ang nagtagumpay, hindi lang si Joshua ang nagtagumpay, pati po sila Aaron, sila Hur, and the whole Israelites, nagdiwang po sila nung tinalo po nila yung Amalekites. So ganun din sa atin. Kala natin yung tinutulungan lang natin ang may benefits. No, tayo rin pong lahat ay magkakaroon po ng benepisyo. In fact, sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10, God is not unjust, He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. So, ang Diyos mismo ang gaganti sa atin, ang Diyos ang magre-reward sa atin kapag tayo po ay tutulong, kapag tayo po ay bibigay sa tao ng ating, alam mo yon, yung bukas palad, iaabot natin sa kanila, lalo pa sa panahon ng kanilang pangangailangan. At ito rin ay pagpapakita ng ating tunay na pananampalataya ayon po kay Santiago sa chapter 2 verse 14 to 17. Sabi daw, what that profit a man, kung meron siyang faith, kaya lang wala namang works, walang paggawa. So yung ganong klaseng pananampalataya, sabi niya patay. Sabi niya, pakita niyo yung pananampalataya ninyo na walang gawa, papakita ko yung gawa ko na may pananampalataya. Ang relihiyon natin o yung belief natin, nakikita po yun hindi sa pagpupuri lang natin, hindi sa pag-attend sa simbahan, bagos higit sa lahat sa pagtulong po natin sa ating kapwa, sa pagtulong po natin sa mga nangangailangan. Doon talaga nagre-reflect kung anong relihiyon na meron tayo, kung anong Diyos na meron tayong kinikilala. So tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ito yung reflection dapat natin na pinapakita sa ating kapwa. At ginawa yan ng Lord sa istorya niya na binigay doon sa Samaritano. Naalala po ninyo sa chapter 10 ng Book of Luke beginning from verse 25 to 37, yung kausap niya yung isang lawyer at nagtatanong yung lawyer, sino ba yung neighbor ko? Sabi ng Lord sa kanya, ito yung istorya. May isang tao na hinold up at pagkatapos halos patayin siya. Tumaan yung pari at saka yung levita. Pinalampas lang niya yun. Nilampasan lang rather ng mga taong ito. Pero nung dumaan yung isang taong ito, Samaritano, hindi niya kakilala yon, wala siyang interest doon, pero nung nakita niyang nangangailangan ng tulong, tinulungan niya po. At hindi lang basta tulong, talagang nilinisan niya yung sugat, nilagay sa at sabi niya, babalikan kita. So exactly what was the Lord is doing to us. 'Di ba? Nung tayo tinulungan ng Lord, may pangako rin po siyang babalikan niya po tayo. Talagang nilagay niya muna tayo sa church and then later on, babalikan po tayo ng ating Panginoon. Actually, marami pa tayo sanang pag-uusapan. Kaya lang, very limited yung ating oras para ibahagi ang salita ng Lord. I hope na nakatulong sa inyo ang maiksi nating pag-uusap dahil itong helping each other, mga kapatid, ay may mga benepisyo po to sa ating lahat at sa kapurihan to ng ating Panginoon. Salamat muli kay Pastor Joel sa programang ito sa Radyo Kristiyano. Ako po si Pastor Noel, nag-iwan sa inyo ng mga katagang sa Diyos ang kapurihan magpakailanman. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Magandang gabi po.